po namin sa inyo, sa iyong mga kamay. Ang lahat ng bagay nilalagak namin sa inyong harapan. Buong puso po kami nagtitiwala sa kalooban mo, aming Panginoon. Bahala ka na. Bahala ka na sa amin, aming Diyos. Savior and everything, I found my way to you. In all my days, you are there. You never fail me, Lord. Brought me in to your arms and carried me away. You held me close, now I'm free to serve you, Lord. I'm forgiven of my sins. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. When I pray and cry to you, kneel before your throne. When we go our separate ways, you call me back again. I'm forgiven of my sins. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. You captured my heart. Now I am yours forever. You're my God, my precious Lord, salvation of the earth, salvation of the I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because
Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. At salamat na patuloy mo kaming pinatatawad. Patuloy, Panginoon, na inililigtas. Minsan kami naligaw, pero ngayon natagpuan mo kami. Maraming salamat po. Walang hanggang papuri. Walang hanggang pasasalamat. Yan lang po yung may gaganti namin sa iyo sa kaligtasan na binigay mo. Salamat po. Habang ako'y nagmamasid sa kapaligiran, kay maraming magagandang bagay akong namamasdan. Tulad ng mga ibon at bulaklak sa parang na nagsasaad ng kanyang pag-ibig. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah. Pasalamatan natin siya. Ang landas mo may minsan ay madilim, siya'y tapat at tunay na gumagabay sa atin. Bawat mga pangako niya'y hindi magmamaliw, at sa bawat araw siya ay kapiling. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah.
Praise God! Magandang gabi po sa ating pong lahat. Welcome po sa ating pong online General Bible Study. Salamat po sa ating pong Panginoon sa panibagong pagkakataon upang matuto po tayo muli ng Kanya pong mga salita. We would also like to acknowledge our beloved Bishop Luis Santos and Pastor Norma as they continually support us in prayers, guidance, and their tireless servanthood to our Lord. Pero bago po tayo magsimula mga kapatid, alam ko you're all excited. Mas maganda po tayo po muna yung humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin na ating po mga ulo, tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we praise your name, we glorify your name, and we give thanks to you for this wonderful evening na muli na binigay niyo po sa aming lahat. We pray for your guidance para sa aming pong pag-aaralan ngayong gabi at patawarin niyo po kami sa aming pong mga karumihan. Kami man po ay may mga nagawang hindi maganda sa iyo. Lord, create in us a clean heart and renew our spirit. Ingatan niyo po ang bawat isa pong makikinig, nasa saan man po kami as we begin a new parable tonight. Open our hearts and minds to receive your word with understanding and humility. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng kadakilaan at kapurihan in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So as we move forward, we are going to talk about another new parable. And it is regarding the parable of the unjust steward. Ang sabi po sa Luke 16 verse 1, He also said to His disciples, There was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. So brothers and sisters, dito po nag-introduce po si Jesus Christ ng isa pong mayamang master na nakatanggap po siya ng report patungkol sa kanyang steward who is wasting his goods or possessions. I just want you to know na yung pong ganito pong mga klase na akusasyon sa isa pong tao ay nagsisilbi po ito bilang isang financial scandal sa sinauna pong ekonomiya ng sambahayan. Why? Kasi po madalas po ang mga mayayaman po na landowners po ay pinagkakatiwala po nila yung kanila po mga malalaki pong estate sa mga stewards. Ganyan po ginagawa nila. Na ito naman mga stewards na to ay nagsisilbi po sila bilang mga administrators ng kanilang pagmamayari. Kaya once na inabuso po ng ganitong klase ng steward ang kanyang authority, yung pong consequences ay maaari makaapekto hindi lang po doon sa may-ari, kundi pati po doon sa mga tenants, sa mga workers, at gayon din po sa mga debtors. So sa madalit sabi, nagkakaroon po ng domino effect na nadadamay po ang iba na konektado po sa estate. Sa madalit salita, ang steward po ay essentially ay isa lamang pong manager of another person's property. So siya po ay nagre-represent sa may-ari sa araw-araw na operasyon. At hindi lang po yan. Kasama po sa responsibilidad niya po was supervising economic transactions and yung po maintaining the estate's financial stability. In what way? First, through controlling accounts. So siya po ang nagtatago ng mga records ng utang. Kasama po yan, tinatago niya yung mga payments at yung po mga agricultural production. So, this explains kung bakit po ang mga steward po ay may kakayahang ipatawag po ang mga may utang. At i-adjust po yung po mga nakasulat sa kontrata na gaya po na sinabi po sa Luke 16 verses 5 to 7. So he called every one of his master's debtors to him. Pinatawag niya ngayon yung mga may utang sa kanyang master and said to the first, How much do you owe my master? Magkano ba ang utang mo sa master ko? And he said, 100 measures of oil. So he said to him, Take your bill and sit down quickly and write 50. Ang sabi niya. Then he said to another, And how much do you owe? So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, Take your bill, kunin mo yung bill mo, yung utang mo, and write 80. So muli po, sa ating pong binasa, nandoon din po yung number 2. He managed contracts. So yung po mga business agreements po sa pagitan po ng master at ng mga tenants po niya ay naka-record po yan or nakatala po yan sa nakasulat po na dokumento na pinamamahalaan po niya. Now number 3, he oversees resources. So yun naman po mga agricultural na produkto,
Katulad po ng oil, katulad ng wheat po, na kayamanan po ng estate ay sinisigurado po ng steward na yung pong collection po nito at yung pong pagdidistribute po nila nito. At dahil po sa mga responsibilidad nito, inaasahan po sila na gumawa ng meron pong integridad. Kaya nga po ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards. Ayun, required daw sa mga stewards that one be found faithful. That means, required po sa kanila that a man be found faithful. Likewise, ang sabi sa Luke chapter 12 verse 42, and the Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom his master will make ruler over his household, to give them their portion of food in due season. So ito pong talatang ito also describes ang isang matapat na steward ay isa po siyang tao na maingat po yan. Or responsableng pinamamahalaan po kung ano po ang pinagkatiwala po ng may-ari po sa kanya. Pero pagdating po sa parable na ito, ang nakakalungkot po, the steward fails in that trust. At yun po ang mabigat. Ang pinaka-problema po lies in a simple but profound truth. Na ano po? The wealth he managed did not belong to him. Hindi po siya ang nagmamay-ari nung minamanage niya na kayamanan. Remember, ang rolyo lang po niya ay bilang isang manager lang po ng master's resources. Although, meron po siyang authority over the finances, andun po sa mga kontrata din ng authority niya, at dun po sa pagdidistribute po ng mga goods. But take note, ang ownership po ay pirming mananatili po yan sa talagang may-ari or sa master. So therefore, ang pinakarolyo lang po niya ay isang tao na dapat mapagkakatiwalaan na nandoon po ang responsibilidad not to take possession of it. Sa madalit salita, his duty was to protect and wisely manage what had been entrusted to him. So, na nag-reflect naman po sa mas malawak po na biblical teaching, ang principle na ito, pagdating po sa human stewardship, sa harapan po ng Diyos. Paano? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, for who makes you differ from another? And what do you have that you did not receive? Ano ang meron ka na hindi mo naman tinanggap? Now, if you did indeed receive it, kung ito man ay tinanggap mo, why do you boast as if you had not received it? So this tells us that our life, yung ating pong mga abilities, pati yung mga opportunities na dumarating po sa atin, and even our wealth, are gifts entrusted by God. At hindi po ito mga pag-aaring nakuha po natin mag-isa nang walang tulong ng Diyos. Pero nang dahil po sa nabigo po itong steward dito to recognize itong responsibilidad niya, siya po ay naakusahan of wasting the goods. Unfortunately, instead na protektahan po ang kagustuhan ng may-ari or ng master niya, trinato po ng steward ang property na para bagang sa kanya. That became a fundamental failure because he forgot his role. Nakalimutan niya yung rolyo niya. Ang nangyari po kasi mga kapatid, umakto po siya na para bagang siya po yung may-ari na rather than being a servant. At yung po ang matindi. Bakit ko po sinabi? Dahil yung po mga ganito pong klaseng maling paggamit po ng mga ipinagkakatiwalang yaman po ay vina-violate po yung pong biblical expectation ng faithful stewardship na sinabi po sa Luke 16 verse 10 ng ating Panginoon. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. So simply put, his misconduct therefore becomes a warning. Na ano po? That when individuals forget that their resources ultimately belong to God, they are in danger of misusing what has been entrusted to them.
Ibig sabihin, kapag nakakalimutan po ng isang tao na ang kanya pong mga yaman ay tunay na pag-aari po ng Diyos, nanganganib po siya magamit po ng mali ang mga bagay na ipinagkatiwala po sa kanya. At hindi lang po yan. Kung mapupuna po ninyo, yung pong accusation laban po sa kanya ay nakasentro po on the charge that he was wasting his master's goods. At pag sinabi po nating wasting, yung pong salita suggest first ng isa pong careless, mismanagement, and irresponsible use of resources entrusted to him. Second, it carries the idea of squandering, o yung pong pag-aaksaya po as he spent or handled the master's wealth na wala po ang wisdom or accountability. So instead na i-preserve po yung pong estate at pataasin po yung value po nito, hinayaan niya po yung mga resources na maubos, mag-deplete. At hindi lang po yan, yung pong term also implies scattering. Rather than maingat na dinadirect yung pag-aari ng master patungo po sa isang mabungang layunin, ay pinabayaan niya po ito na ma-disperse sa mga pamamaraan na wala naman pong dinulot ng maganda or benepisyo sa may-ari. Same with the prodigal son, who also wasted his substance with prodigal living sa Luke 15:13. So sa pares na kaso po, yung pong yaman that should have been managed responsibly ay nawala po sa pamamagitan po ng walang ingat na pasya. And finally, third, pag sinabi po nating wasting, the word points to misusing entrusted resources. Yes, meron po siyang authority, yung pong steward over the estate, pero yung pong kanyang authority na yun was meant to serve the master's interest. Kaya lang, ginamit niya po yung mga resources sa pamamaraan na vinolate po yung pong tiwala na binigay po sa kanya, na nag-contradict naman po sa purpose ng stewardship. Why? Because of 1 Peter chapter 4 verse 10, ang sabi po rito, as good stewards of the manifold grace of God. So with this in mind, pinaalalahanan po tayong lahat to use what we have received. Gamitin po natin kung ano po ang tinanggap po natin. Ngunit, ang pinakaugat po ng pagkabigo po ng steward nito, that he forgot a basic principle. Ano po yung principle na nakalimutan niya? He was not the owner. Nalimutan niyang hindi pala siya yung may-ari. So lahat na nasa ilalim ng control niya ay pag-aari ng kanyang master. Yung kanyang authority existed only nang dahil ito po ay dinelegate lamang po sa kanya. Otherwise, kung hindi po ito dinelegate sa kanya, wala naman po talaga siyang authority. So by acting irresponsibly, he behaved as though yung pong yaman ay pag-aari po niya. Pero ang totoo, he was only a steward, a temporary manager responsible for protecting another person's property. In which, kung ilalagay naman po natin sa mas malawak po na biblical principle para sa ating pong mananampalataya, ang sabi po sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. So sa madalit sabi, ang tao po therefore function as caretakers only of what ultimately belongs to God. Forgetting this truth leads to misuse, but remembering it calls for faithful stewardship. So meaning, kapag nakakalimutan po na ang katotohanan na ito, ay nauuwi po sa maling paggamit po. Ngunit, yung pong pag-aalala po nito ay humihikayat naman po ng tapat na pamamahala. So lagi po natin pakatatandaan, brothers and sisters, everything we possess ultimately belongs to God. Hindi po may-ari ang tao, kundi mga stewards lang po na pansamantala pong pinangangasiwaan lang po kung ano po ang ipinagkatiwala po ng Diyos sa Kanya. This implies that life itself and all that sustains it ay nagmula po lahat sa Diyos at nananatiling nasa ilalim ng Kanyang pagmamay-ari.
Katulad po, first, our life belongs to God. Sa Diyos po yan, ang Diyos po ang may-ari. Yung pong ating pag-exist po dito sa mundo ay hindi po self-generated po yan. Bagkus ito po ay isang regalo po mula po sa manlilikha, sa Creator. Kaya nga po sa Acts 17 verse 28, for in Him we live and move and have our being. As also some of your own poets have said, for we are also His offspring. So every breath and every day of life is therefore part po ng pagtitiwala po na binigay po ng Diyos sa atin. Second, our opportunities belong to God as well. Tandaan po natin yung po mga circumstances, yung mga doors of service, at kahit yung po mga pagkakataon ng influence na dumarating po sa mga buhay po natin ay parte po yan ng providence po ng Diyos. Kaya po sinabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 16, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. In other words, ang opportunities po must therefore be used wisely. Why? Because they are part of God's entrusted stewardship. So dapat gamitin po ng matalino po ang mga oportunidad po dahil bahagi po ito na tapat na pamamahala po sa mga ipinagkatiwala po ng Diyos sa atin. Pangatlo, our resources belong to God. So let it be known to everybody na yung po mga financial means, mga possessions, at yung po mga material blessings natin po are not merely personal achievements. Bakit ko po sinabi? Ito po ay mga provisions po na pinahintulot lamang po ng Diyos. Why? Because in Deuteronomy 8 verse 18, nasabi rito, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Ayun. Siya pala ang nagbibigay ng kapangyarihan para tayo yumaman or makuha yung wealth or ang kayamanan, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. So this verse reminds us na sa Kanya pa rin po galing ang mga resources po natin. Kung hindi niya po yan ibibigay, ay papahintulot na magkaroon tayo, no matter how we work hard for it, ay hindi po natin ito makukuha. Moreover, pangapat, our talents belong to God. Tandaan po natin yung ating po mga abilities, yung mga talento natin, yung ating po mga spiritual gifts, ay binigay po yan for service rather than self-glory. Kaya lang po ang problema po kasi ang ibang tao po ay ginagamit po yung kanila po mga gift sa world instead na ipinapagamit po sa gawain po ng ating Panginoon. Imagine, ang world na nakikinabang. At ang mabigat po dyan, yung pong mismong tao, kung minsan ang naitataas na, samantalang yung mga gifts po na yan or mga talents na yan ng tao ay sa Diyos lamang naman po nang galing. Kaya po sinabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, so this instructs us believers to minister our gifts. Kaya kung sa tingin mo na meron kang gift, perhaps sa music, sa teaching, or sa pagsosolwin, ipagamit po natin sa Diyos. Now, panglima, our influence belongs to God. Mga kapatid, tratuhin po natin ang mga pagkakataon sa pamamagitan po ng ating relasyon, pati yung ating pong posisyon na nakakaapekto po sa ibang tao upang i-honor po siya at maglingkod po sa kapwa. Now, meanwhile, the most terrifying moment ay nung sinabi po sa Luke 16 verse 2, so he called him and said to him, what is this I hear about you? Ano itong naririnig ko sa iyo? Give an account of your stewardship, for you can no longer be steward. Ang sabi po ng master po niya sa kanya, give an account. Just as the steward ay required na mag-report kung paano niya po hinihandle yung pong property ng kanyang master, I just want you to know na isang araw ay tatayo at haharap po tayo sa Diyos, ang bawat isa po sa atin, ang bawat tao po, para sagutin po kung paano po natin ginamit kung ano po ang pinagkatiwala po sa atin. In fact, ang sabi po sa Romans chapter 14 verse 12,
So then each of us shall give account of himself to God. Likewise, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang sabi rito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. So lahat po tayo ay haharap sa judgment seat ni Jesus Christ. So therefore, this is a sobering reminder na ang stewardship po is temporary, but accountability is certain. Sigurado po yan. Yung pong pamamahala, pansamantala lang po yan. Pero yung pong pananagutan, sigurado po. Apparently, hinighlight po ng parable na ito ang isang principle that extends far beyond the story itself. Na ano po? Every human being is a steward. Someone entrusted with responsibility over something that ultimately belongs to another. At ito pong konseptong ito ay nag-a-apply po sa lahat ng dahil sa lahat ng nilikha ng Diyos belongs to Him. That means, mula pa lamang po sa creation ay inassign na po ng Diyos ang sangkatauhan ng isang steward-like role. Kaya po sa Genesis chapter 2 verse 15, ang sabi rito, and the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Ano po mapupuna po ninyo? God placed Adam in the garden of Eden para ano? To dress it and keep it. So ito pong utos na ito ay nagpapakita po na ang tao po were entrusted with responsibility sa kung ano po ang nilikha po ng Diyos. Sa katunayan, throughout Scripture, the same principle ang lumilitaw po sa iba't ibang lugar pagdating po sa buhay ng tao. Mapa sa oras, mapa sa talento, mapa sa mga resources, at gayon din po sa mga influence. Lahat po yan parte po ng what God entrusts to people. Why so? Kasi po, kasama po sa stewardship, ang responsibilidad po at ang pananagutan, kaya po sinasabing isang araw ay haharap po ang tao sa Diyos for how these entrusted gifts were used. Kaya po, yung pong universal principle na ito makes the parable deeply relevant sa bawat tagapakinig. Kaya, kung paano po yung steward sa kwentong ito ay required na mag-report po sa kanya pong master, ang bawat tao naman po ay haharapin po yung pong pagkakataon ng spiritual accounting. Kaya po ang tanong po sa atin ay hindi po whether an account ay ibibigay. Bagkus ang tanong po ay whether ang isa po ay matatagpo ang tapat sa stewardship na ipinagkatiwala po ng Diyos sa kanya o hindi. Sa parable, yung pong steward po is no longer dealing with rumors at accusations. Kung di siya po ay direktang humaharap na po sa kaparusahang ng kanyang ginawa. Kaya yung pong utos na give an account ay sumesenyas na po na tapos na po yung kanyang panahon bilang isang manager. Therefore, ang pagkabigo niya po bilang isang steward ay nailantad. At ang mabigat ay dumating na po ang paghuhukom. Yun po ang matindi. In the same way, tinuturo po sa atin ng Bible na ang bawat tao, every human, every person, ay dadating at haharap sa oras kung saan ang buhay po nila is evaluated before God. In what way? Hebrews chapter 9 verse 27. And as it is appointed for men to die once, but after this, pagkatapos nito, the judgment. So in this sense, kung paano po hindi naiwasan ng steward ang panawagan po ng master po niya, ay wala din pong kahit sino mang makakatakas sa ultimate accountability sa harapan po ng Diyos. Wala po. Kaya po nung narinig po ng steward yung pong kahatulan po sa kanya, ay bigla po siya naging aware. Saan? Doon po sa pagiging seryoso ng kanyang sitwasyon. At pinilit po ng pagkakataon na ito na harapin niya po yung tatlong hindi maiiwasang realidad. Ano-ano po yan? Una, yung kanya pong position is ending. So na-realize niya po na yung pong role niya ay aalisin na. Tatanggalin na yung role niya. So yung minsang na-enjoy po niya at nagbigay po ng authority po sa kanya at estado sa kanya ay maglalaho na.
Yung kanyang trabaho, yung kanyang impluwensya, at yung kanyang seguridad ay unti-unting nawawala na po. At ito pong realization na ito ay sumasalamin po sa pansamantalang likas ng posisyon ng tao at mga achievements po niya. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 7 verse 31, and those who use this world as not misusing it, for the form of this world is passing away. This reminds believers na ang earthly roles are not permanent, kundi ito po ay pansamantala lang. Kaya hindi po ibig sabihin mataas ka ngayon ay mananatili kang mataas habang buhay. On the other hand, hindi naman din po ibig sabihin na nasa mababa ka ngayon ay mananatili ka ding mababa habang buhay. Bakit ko po sinabi? Dahil naniniwala po ako pag niloob po ng Diyos na umangat ka ng estado ng buhay ay aangat ka talaga. Pero pag hindi po pinahintulot po ng Diyos na umangat ka, kahit na gaano pa nagsusumikap tayo ay hindi po ito mangyayari. Perhaps dahil nakikita niya po na maaari mo itong ikayabang at instead na siya po ang maitaas, ang sarili mo na po ang mag-glorify. Now, second realization po niya, His authority is expiring. Sa paano pong paraan? Yung pong authority na minsan ginamit niya po over the master's estate ay mapapaso na po ito, may expired na. Bakit? Dahil tatanggalin na po yung pagiging steward niya. At hindi lang po yan, pati yung pong kapangyarihan para magdesisyon at mamahala po ng mga resources po will no longer belong to Him. Ano po ibig sabihin? Authority that once seemed secure is now revealed to be temporary. Yung pong kapangyarihan dati inaakala niyang tiyak, inaakala niyang secured na secured, siguradong sigurado, ngayon po'y ipinakikita na pansamantala lang. Meaning, ito po ay nagpapaalala po sa ating lahat na human authority ultimately belongs to God and can be removed at any time. As found in Daniel chapter 2 verse 21. And He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Imagine, He removes kings and raises up kings. So, ibig sabihin, siya naglalagay, siya din po ang mag-aalis. Now, meanwhile, number 3 na realization, His time is running out. Perhaps, ang pinakamatinding realization po niya is that napakakunti na lang po pala ng panahon niya or yung natitirang panahon para siya po ay kumilos. That is why, kailangan niya po magmadali na gumawa po ng desisyon bago pa po maalis officially yung kanyang position. Kaya ito pong sense of urgency na ito drives the rest of the story. Similarly, mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay inuudyakan po ang mga tao to recognize the limited nature of life. As said in James chapter 4 verse 14. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ganyan po ang buhay ng tao. Hindi natin alam kung ano merong bukas. Ang buhay po parang vapor daw that appears for a little while, a little time, and then vanishes away. Thus, the steward's awakening illustrates a powerful spiritual truth. Ano po yan? When a person recognizes that their time and their opportunities are limited, it often produces a new seriousness about how they live and what they prioritize. Ibig sabihin, kapag naunawaan na po ng isang tao na limitado na lang po ang kanya pong oras at pagkakataon, kadalasan po ay nagiging mas seryoso na po siya sa paraan ng kanyang pamumuhay at sa mga bagay na inuuna niya. Moreover, ang sabi po sa Luke 16 verse 3, Then the steward said within himself, What shall I do? Ano ang gagawin ko? For my master is taking the stewardship away from me. Kukunin na ng master ko yung stewardship sa akin. Tatanggalin na ako. I cannot dig. I am ashamed to beg. Yan po ang sabi niya sa sarili niya. What does this tell us? Mga kapatid, for the first time, nag-reflect po yung pong steward seriously sa kanya pong sitwasyon.
Up to this moment, yung kanya pong buhay ay lumitaw to have been driven by carelessness and self-interest. However, yung pong pag-aununsyo po ng kanya pong nagbabadyang pagkakatanggal ay pinilit po siyang harapin ng katotohanan. At ito pong tanong po niya na ito ay nagpapahayag po na siya po ay nagsisimula na pong mag-isip patungkol sa kabayaran po ng kanya pong ginawa at sa nag-aantay po na kinabukasan. Pero, instead na magpatuloy po siya sa kanya pong reckless behavior, nagsimula po siyang i-evaluate yung kanyang mga options at i-consider po kung paano po siya re-responde sa crisis. Ano po mapupuna po ninyo? Mababasa po natin madalas mo sa Bible yung pong ganito mong klase ng internal questioning. Bilang panimula po yan ng wisdom or repentance. Madalas po yan makikita natin yung kinakausap mo yung sarili mo, tinatanong mo yung sarili mo. Katulad po ng sinabi po sa Luke 15:17, where the prodigal son also reaches a moment of clarity when he came to himself. So recognizing yung pong kanya pong desperate condition, siya po ay nagsimula ng i-reconsider yung kanyang mga choice. At sa parehas mo na pamamaraan, yung pong reflection ng steward ay nag-indicate naman po na siya ngayon ay seryoso na po na nag-iisip sa kanyang kinabukasan. However, ito po yung pinakamatalinong tanong na tinanong niya. At ito pong katanungan na ito ay ang ebidensya din po ng isang pinag-isipang plano sa kilos ng steward. So kung mapapansin po ninyo, previously, yung kanya pong behavior was characterized by mismanagement at ng waste. Pero ngayon, siya po ay nagsimulang mag-isip ng mabuti tungkol sa kanyang sitwasyon. Why? Dahil naunawaan niya na po na yung pong kanyang hangganan, that he is not physically suited for manual labor and he is too proud to beg. Hindi po siya sanay sa mabigat na gawain at masyado po siyang proud para manghingi. Therefore, kailangan niya pong maghanap ng bagong solusyon. Kaya po ang sabi po sa Psalms 119:59, I thought about my ways and turned my feet to your testimonies. That means, the Bible encourages yung po mga ganitong klase ng thoughtful reflection pagdating sa buhay at sa desisyon po ng isang tao. Likewise sa Luke chapter 14 verse 28, for which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it? So ibig sabihin, ito po'y nagtuturo na ang mga matatalinong tao would consider po yan, yung pong cost before acting. Kumbaga, iniisip muna nilang maigi yung mangyayari bago po sila kumilos. At dapat ganyan po tayo. Huwag po tayong gagawa ng isang bagay nang hindi po natin pinag-iisipan maigi. Para hindi po natin pagsisihan yung mga desisyon po natin sa bandang huli. Madalas po kasi ang iba, katulad po pagdating sa desisyon, sa trabaho for example, ang iba gusto aalis kagad kasi nga po mababa ang sweldo although hindi mo naman masising. Kaso wala pang kapalit kagad ang trabaho. Umaksyon kagad, umalis kagad, nag-resign kagad. Kaya ano resulta? Nga. Sa negosyo, ganun din. Minsan banat ng banat, hindi mo na nag-isip, hindi mo na pinag-aralan maigi. Kaya ano resulta? Lugi. Sa pag-aasawa, pakasal kagad kasi mahal lang isa't isa. Nung nag-asawa, wala makain. Bakit? Hindi po pinag-isipan at pinagplanuhan ang pagpapamilya. Tamad pala yun na pangasawa. Sa mga tuwid, going back to the steward or the parable, yung tanong po ng steward therefore represents the beginning of strategic thinking that will shape the rest of the parable. So ito po ang nagsilbing simula ng malalim na pag-iisip na huhubog po sa kabuuan po ng parable na ito. So kung mapupuna po ninyo, before the steward was confronted by his master, yung kanya pong buhay appears to have been characterized by carelessness and irresponsibility. So yung behavior po niya suggests that he had been ignoring several important realities that should have guided his actions, which should not be the case. Kaya po yung pong accusation po sa kanya na nagsasabi that he had wasted his master's goods ay nag-i-imply po ng mahabang pattern ng neglect kaysa ng isang single mistake. In fact,
meron po siyang 3 bagay na in particular that had been ignored. Ano-ano po yan? First, he ignored consequences. Siya po'y nag-behave na para pag yung pong kanyang ginagawa ay hindi po malalaman or hindi po madidiscover yung ng kanyang master. Yet it was discovered. Akala niya kasi hindi po ito masisiwalat, hindi po mabubunyag. At ito po mga pag-uugaling na ito reflects a common human tendency na ano po, to assume that irresponsible behavior will remain hidden. Akala po kasi ng iba, mananatiling nakatago ang gawaing hindi maganda. Katulad po na nangyari po sa bansa po natin patungkol sa katiwalian. Pero sa bandang huli ay naisiwalat din. So, paulit-ulit po na sinasabi po ng Biblia at pinapaalalahanan po ang tao na ang mga gawa po ng tao eventually produce results. Kaya nga po sa Galatians chapter 6 verse 7, nasabi rito, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap." Unfortunately, yung pong steward had been sowing carelessness and dishonesty. Pero hindi niya po kinonsidera ito pong mga choices na ito would ultimately lead to accountability. That means the second thing that he ignored, accountability. Bilang isang steward, siya po ay napagkatiwalaan with resources na iba po ang nagmamayari. Kaya yung pong kanyang posisyon ay nangangailangan ng katapatan at integridad po yan. However, siya po ay kumilos as though walang report would ever be required. Pero ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 4:2, kailangan matagpo ang tapat ang mga stewards. Pero nakakalungkot, in mismanaging the estate, the steward failed in this responsibility. Third, he ignored judgment. Siya po'y namuhay as if hindi po darating yung pagkakataon na yung kanya pong ginawa will be evaluated. Yet, pinahayag po ng parable na ang paghukom po ay dumarating eventually. Kaya po nung marinig po nung master yung accusation, siya po ay tinawag para managot. In the same way, every person will face divine judgment, as found in Ecclesiastes chapter 12, verse 14. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. So masama man or mabuti man, lahat po yan ay huhukuman po ng Diyos. However, nung oras na narinig ng steward yung desisyon ng kanyang master para sa kanya, everything changes. Pinilit po siya ng pagkakatanggal sa kanya na komprontahin po yung pong realidad na binaliwala niya po nung una. Yung trinato niya na magaan lang, na light lang, ngayon ay naging urgent. Aalisin na po yung kanyang posisyon at na-realize niya na walang kasiguruhan ang kanyang kinabukasan. Ano po ibig sabihin? Ito pong biglang paggising na ito resembles what the scripture describes as spiritual awakening. So pinapahayag po nito na pag ang tao po finally recognize yung pong pagiging seryoso ng kanilang sitwasyon sa harapan po ng Diyos, madalas po ang nangyayari ito po'y nagdudulot na reflection at pagbabago. Sa makatuwid, yung pong dismissal ng steward ay naging pampukaw po yan ng kanyang kamalayan. Why so? Kasi po, pinilit po siya ng problema na mag-isip po seriously about his life, sa kanyang kinabukasan at sa pagkilos sa kailangan niyang gawin. And same goes with the gospel message na ginigising din po yung mga natutulog na kaluluwa spiritually. So bago po kasi nila marinig ang katotohanan, marami pong tao ang namumuhay carelessly. Some are unaware of the eternal consequences ng kanilang buhay. Kaya nga nakita niyo po ang iba, kung gumawa ng krimen, ng kasalanan, ganun na lang. Walang iba naman, move through life habang ina-assume na ang oras mo ay unlimited at walang bit-bit na accountability yung kanya pong ginagawa. However, the gospel interrupts this spiritual complacency. In what way? It confronts people doon sa reality of God, sa reality of sin, sa reality of judgment, and the need for repentance. At madalas po, dinedescribe po ng salita po ng Diyos yung pong ganitong klase ng awakening in terms of rising from spiritual sleep
Kaya nga po sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 14, therefore, he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. The point is, yung pong mensahe po ni Jesus Christ ay nagdala po ng illumination doon sa mga tao who have been living na wala pong awareness ng kanilang spiritual condition. In the same way, ang sabi po sa Acts 17:30, truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. That means, inuutusan po ng Diyos ang lahat ng tao na nasa kahit saan dako na magsisi. Therefore, ang pagpapahayag po ng gospel ay tumatawag sa mga tao na muling suriin po ang kanilang buhay sa harapan po ng otoridad po ng Diyos. So parte po yan ng awakening na ito, yung pong message of judgment which produces awareness and seriousness. Kaya po, pag nare-realize po ng tao na ang kanila pong buhay ay i-evaluate po pala ng Diyos, sila po ay magsisimulang mag-reflect po ngayon sa kanilang mga choices. Sa katunayan, tinuro po ito ni Apostle Paul sa Acts chapter 24 verse 25. Now as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and answered. Natakot si Felix at sumagot siya, go away for now. When I have a convenient time, I will call for you. So yung pong katotohanan ng paghukom po ay nagdulot po ng takot. Kaya po, ang nangyari, napilitan po si Felix na komprontahin po yung pong katotohanan he had previously ignored. So in this way, in-expose po ng gospel yung pong realidad at tinatawagan po ang mga tao na mag-respond with repentance and faith. Hence, in the parable, nung narinig naman po nung steward yung pong desisyon ng master, he suddenly recognizes three realities that many people overlook. Ano-ano po yan? First, time is limited. Na-realize po niya na maigsi na lang po yung panahon before his possession is taken away. Kaya patuloy po tayong pinapaalalahanan po ng Diyos to value time wisely. Kaya nga sabi sa Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So wag po natin sayangin ng oras at panahon. Lalo na po, pinibigyan pa po tayo ng panahon ng Diyos para magsisi. Kung tayo man po'y nagkamali at nakagawa po ng kasalanan sa harapan po niya. Pangalawa, life is temporary. Yung po siguridad po niya ay naglaho na po na mabilis. Na nagpapahayag po na kung gaano po ka-fragile ang earthly stability can be. Kaya nga po sabi po sa James chapter 4 verse 14, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So this describes life as brief and uncertain. So napakiksi lang po ng buhay ng tao. Wala pong kasiguruhan. Thirdly, accountability is unavoidable. Kailangan magbigay po ng report yung steward sa kanyang master. Similarly, every person will one day answer to God. Kaya po sa Romans 14:12, so then each of us shall give account of himself to God. Ito mga realizations na ito ay bumuo po na isa pong pundasyon para sa susunod na aksyon na gagawin po niya. At in-illustrate po na ang awakening po occurs when a person finally recognizes life's spiritual realities. In other words, ngayon po'y nakita po natin kung ano po ang nangyari po sa steward dito when he became unjust. Siya po ay naakusahan, pinatawag at pinanagot sa kanyang ginawa. So ito po'y nagtuturo po sa atin na ang bawat pagkakamali po ay pirming merong kaakibat na kabayaran. Kaya mahalaga po na huwag po nating sayangin ang panahon kung tayo po'y binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para magsisi, gawin po natin. So dito po magtatapos ang first part po ng parable na ito. Pero next week po, itutuloy po natin ang part 2. So huwag po kayong mawawala. But for the meantime, tayo po muna magpasalamat po sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong maulo. Amang banal na sa langit, maraming salamat po sa mga aral na ito.
Salamat po sa buhay, sa mga resources, even our talents, ang aming mga gifts na binigay niyo sa amin, even our influences na iyo pong pinagkatiwala lamang sa amin. Maraming salamat sa pagkakataon na magnilay-nilay sa amin po mga nagawa. At patawarin niyo po kami kung kami man po ay nagkamali ng mga decision namin as we steward this life you have given us. Maraming salamat, Lord, for reminding us na hindi po ito sa amin upang sayangin. Bagkus, ito po'y pinagkatiwala mo lamang upang gamitin po sa mabubuting bagay at sa iyo pong ikaluluwa. Lord, tulungan mo po kami parati to think before we act and use what you have entrusted to us. May we always keep in mind how accountable we are for these blessings. Muli sa iyo po ang lahat ng kadakilan at kapurihan, yung most precious and wonderful name. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Tandaan po natin, everything that we have, yan po'y galing po sa Diyos. Kaya po lahat po ng glory truly belongs to Him. However, sa atin naman po mga first-time viewers, naniniwala po ako na itinakda po ng Diyos na marinig po ninyo ang aral o katuruan po na ito tungkol po sa stewardship. So my dearest brethren, tonight is a call for you. How you are living the life God has given you. Ito po ba'y nagagamit mo responsibly? Or gusto mo bang magamit ito sa paraang makalulugod po sa ating Panginoon pagdating po sa paghukom? Alam niyo po, huwag na po natin sayangin ang pagkakataon. Napakaiksi na lang po ng buhay. Wala pong kasiguruhan, katulad ng ating po napakinggan. Kaya siguraduhin po natin ang matalinong pagpapasya, ang matalinong pagdidesisyon. And what better way to steward our life than by living it with God? Guiding us, nandun na hinahawakan niya tayo, sinasamahan niya tayo, araw-araw, and reigning in our lives. At yan po'y mangyayari lang po if we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior and believe in His gospel for us to be saved. So pag sinabi po natin salvation, so please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po, ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, tutudok at hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Sa madalit sabi, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So meaning to say, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi po tayo matatapos sa pananampalataya lang, kundi kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Dahil ang gospel po ay sinusunod po yan. Kaya lang po, the question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So first, we need to repent. So we're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami mo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, patong-patong, matitindi. Feeling mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, pinakamaruming tao sa balat ng lupa. But for as long as ano po yung genuine repentance. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Bakit po? Kasi po, ang tinitignan niya po yung ating pong taos puso ng pagsisisi.
Yan po ang tinitignan ng Panginoon. Yung puso po natin, hindi yung nakaraan natin, hindi yung pagkatao natin, hindi yung ating pong genuine repentance. Kaya po siya po'y patatawarin at patatawarin po tayo. Diyan din po papasok yung pong death to sin. And that is the first step we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So tayo naman po ibabautismohan sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig. Kung una siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin naman po natin ang ating po mga kasalanan through repentance. Second, siya naman po inilibing, tayo naman po ililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa Malalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pagalis po ng ating po mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Well, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po ay nabuhay na magbuli. So dyan naman po papasok ang ating pong transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yun sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi sa lahat, mga first time viewers, lahat tayo may mga kahinaan. Minsan pinipilit po natin magbago isang buwan, 2 buwan. In fact, baka iba po sa inyo, may mga New Year's resolution kayo. For so many years, pinipilit nyo magbago. Darating ang bagong taon, magbabago kayo, pero hindi po nangyayari. Bumabalik ka rin sa dati. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses, at yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng first time viewers, ito po yung pagkakataon. Huwag po natin sayangin. Habang binibigyan pa po tayo ng Diyos ng panahon para magsisi, samantalahin po natin. Pwede po ba na itaas po natin ang ating pong 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po natin ang ating pong mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po niyo yung panalangin nito, ando yung taos puso na tayo po yung humihingi ng tawad sa Panginoon. Tayo po yung nagsisisi po sa lahat po ng ating pong mga pagkakamali, sa lahat po ng ating pong mga nagawang kasalanan. So yuko po natin ang ating pong mga ulo. Sumunod po kayo sa akin. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magbuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong karyahan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa mga interested po magpabaptize, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayo tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, mag-message lang po kayo sa ating mga FB page. Iwan lang kayo na mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, this is the first part of our discussion regarding the parable of the unjust steward. Magkita-kita po tayo muli next Thursday. Huwag po kayo mawawala as we continue to discover more about this parable. So God bless every one of you, and to God be all the glory.